Maganda yung pangarap, uumpisahan mo ng gawin. 5 steps sa pagsisimula ng negosyo para sa OFWs. Step number 1, maghanap ng maaari mong makatulong para mag-handle ng negosyo sa Pilipinas. Magkakaroon tayo ng pag-uumpisa sa negosyo sa Pilipinas. Kailangan mo muna hanapin yung pagsasagawa ng negosyo para sa'yo. Meron ka bang makakatulong mo sa Pilipinas? Talagang yung anak mo, willing. Kausapin muna. O kaya asawa. Kikita ka rito, mababawasan yung expenses natin, yung prepadala kong expenses, dyan naman mo na makukuha. Step number 2, maglaan ng oras para pag-aralan ang mga online selling platforms, Lazada at Shopee. Pinag-uusapan tayo negosyo, yung oras ba natin meron? Kung ang pagnanood mo ng Netflix 2 to 3 hours, pwede ka nang magbawas. Pero yung 1 hour, ilaan mo na rito sa pag-uumpisa ng negosyo. Gagawin mo, papanoorin mo yung tutorial. Paano gumawa ng account sa Lazada? Paano gumawa ng account sa Shopee? Yung dalawang yon, 80 million ang population ng Pilipinas. Out of 115 million ang gumagamit ng Shopee at ang gumagamit ng Lazada. Ba't mo pag-aaralan? Doon ka kasi mag-uumpisa ng negosyo. Sa bahay lang ito. Work from home. Step number 3, pag-aralan ang paggawa ng content at paggamit ng social media platforms para mag-promote ng products. Mas malawak na ang pagninegosyo. Pumasok na kasi tayo dun sa digital world. Merong mga pamamaraan para makita yung store mo na gagawin sa Lazada at sa Shopee. Meron ng Facebook, meron ng Instagram, merong TikTok, YouTube. Yung 4 na yan na platform, ginagamit ka natin ngayon. Sanay na tayo na nakakakita ng mga gumagawa ng content. Ang tawag sa kanila, content creator. Madali ng pag-aralan. Meron din tayong tutorial dyan. Step number 4, maglaan ng maliit na kita para mag-invest sa negosyo. Merong nag-influence, mag-invest sa kanila nang hindi ka kailangan magtrabaho. May question doon. Ganun ang scammer eh. O kaya, hindi man scammer, pagkakakitaan ka. Hindi kasi sa isang upuan, naiintindihan natin yung negosyo, papasok na tayo kaagad. I advise, pag-aralan mo na. Once na meron na silang idea, fully, naiintindihan na nila, doon na sila pumasok, mag-invest. Gagamitin mo yung iyong kinita dito para mag-umpisa ng investment, maliit lang naman. Step number 5, makipag-ugnayan sa supplier na direct sa manufacturer para mas mababa ang price ng items na ibebenta. Inaanyayahan natin ang OFW kasi available na yung mga item galing po sa manufacturer. Mga apparels, meron pong mga uniforms na available na po sa Pilipinas. Meron pong mga chargers. Factory po ang ating pinagkuhanan. Natutunan ko na kasi yung logistics. Kumukuha ko China, kumukuha ako sa Vietnam, kumukuha ako sa US. Natutunan ko na yun for 15 years. Dumirekta na ako. Yung presyong factory price, wholesale price, papasa ko. Kaya pagdating sa Pilipinas, mababa presyo mo.